Gandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang umaga, Father. Di ba ang gaganda at popogi ninyo? Kasi wala kayong mask. Yun yun. At nakakahinga ng maluwag. So ano pakiramdam nung nakamask? Suffocating. Di pa kayo nagsasalita niya na, suffocating na. Paano kami na nag-homily or nagsasalita? Talagang suffocating. So kailangan talagang hindi ka lang mag-toothbrush, mag-gargle ka pa. Para lubos yung refreshment. Pag at least pag huminga ka, ay hindi babalik sa iyo. Okay? Yun yung sakripisyo. Pero nakakatuwang isipin na at least dito, sandali lang yung mask. Di po ba? Pero sa Pilipinas, sabi nila, Father, kami nga dito, more than a year na. So parang part na ng buhay namin na merong mask. Kayo dyan, mga 5 days lang. So paano pa kaya kami dito? Kaya nga sabi ko, oo nga, no? So, pero isang paalala sa atin nga, ngayon po ay panahon ng Kwaresma. Siguro pamilya naman tayo kung ano yung Kwaresma, di po ba? Ano po ba yung Kwaresma? Kasi yung feeling ko dito, hindi Kwaresma eh. Pasko. Tanungin nyo bakit? Kasi malamig. Hindi siya ganun kainit. Sa atin kasi pag Kwaresma, talagang naglilimahid yung pawis. Talagang tumatagaktak yung ating pawis pag paano ng Kwaresma. Pero anyhow, ito yung paalala sa ano ba yung Kwaresma? What is Lent? Pangit kasi pag Lent, no? Masyadong English. Punta tayo sa salitang Espanyol. Ano ang Kwaresma? Sa ibang lingwahe, sa matandang lingwahe, ang tawag doon ay Quadragesima. 40 days. Ika nga. Okay? So, ito yung terminolohiya nila noon. Quadragesima, meaning 40 days of preparation. Pero sabi, pag bibilangin mo, hindi naman 40, Father. Pero at least, hindi siya mabot ng 50. Bilangin mo around 44, di po ba? O 46. Pero at least, hindi siya mabot ng 50. Kasi pag nag-50 na yan, ano nang sunod? Pentecost na. Pero at least, hindi mabot ng 50. Pero anyhow, that is a 40 days of preparation. At isa sa mga basihan dito ay yung sa ating ebanghelyo. Ano yung sinabi sa atin? Sabi sa atin, 40 araw na nag-ayuno ang Panginoon at nanatili sa ilang. Pero tingnan natin yung konteksto. Bago pumunta si Jesus sa ilang, ano muna yung nangyari? Siya ay bininyagan sa Ilog Jordan. At nung sa Ilog Jordan, nakita natin yung pagkasabi ng Ama, pagkasabi ng Diyos, yung salita ng Diyos, nung bininyagan si Jesus. Ano yung sabi? Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakapakinggan ninyo siya. Hindi lang pakinggan, pakapakinggan. Talagang makinig talaga tayo. Hindi lang yung pasok sa isang tainga, lalabas sa kabilang tainga. Kaya pakapakinggan ninyo siya. Minamahal na anak. Kaya nung pumunta siya sa ilang, dito ngayon, nakita natin kung paanong tinukso ang Panginoon. Ito yung makikita natin yung detalye noong last year, that is year A. Pag year A kasi kay Matthew, kay year B, kay Mark. So, nakita natin kung paano siya tinukso. Sinubok ang Panginoon. Tests is not really a temptation, but a test. Test na kung saan ito'y napagtanggumpayan ng Panginoon. Kasi sinasabi niya, kung ikaw ay minamahal ng Ama, bakit ka nandito? Nagugutom ka. Wala kang kayamanan. Wala kang silbi. Pero si Jesus, sabi niya, kahit na ako'y walang makain,
Kahit na ako'y walang silbi sa iyong paningin, minamahal pa rin ako ng Diyos. At dito natin sa panahon ng Kwaresma, ito yung paalala sa atin na tayo nag-aayuno, nagtitika, upang makita natin na walang-wala tayo sa Diyos. Ash Wednesday, tayo'y galing sa alabok, babalik tayo sa alabok. We become unworthy in front of the Lord. Kaya nga inyong paanyaya ng Panginoon, ano yung paanyaya niya? Sabi niya, repent and believe the gospel. Magsisi at maniwala sa mabuting balita. Panahon ng Kwaresma, panahon ng paghahanda, panahon na kung saan titingnan natin yung ating unworthiness sa harapan ng Diyos. At yung panyaya sa atin, yung repentance, yung panyaya sa yung paniniwala sa Kanya. Kasi kung wala yung repentance, kung wala yung belief sa Panginoon, nagiging mayabang tayo. Nagiging kung sino tayo. Kaya sabi ko, kung ating huhukayin o iisiping malalim yung tukso ng Panginoon, nakikita natin doon yung kayamanan, yung kapangyarihan na gustong ibigay ng demonyo sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan importante sa buhay. O hindi yan yung pinaka-importante sa buhay. Ang importante, mahirap man ako, hindi man ako, wala man ako sa pedestal ng karurukan ng aking kapangyarihan, sa pedestal ng aking kasikatan, ang importante, pinaka-importante sa lahat, minamahal ako ng Diyos. So even in our unworthiness, God loved us. Kaya nga sabi ko, ito yung panya niya, repent and believe the gospel. Pero ang tanong ko sa inyo ngayon, paano tayo mag-respond? Paano tayo tutugon sa paanyaya ng Panginoon? Yes, we are unworthy. We want to repent and we want to believe to the gospel, but the question is, how do we respond to the call of Jesus? Paano tayo tutugon sa paanyaya ni Jesus? May 3 bagay. Orasan niyo ako. 3 ito. Mabuti ng 30 minutes. May 3 bagay na paanyaya ng Panginoon. Ano yung una? Ang unang paanyaya ay magtiwala sa pangako ng Diyos. Di ba meron tayong kasabihan, promises are made to be broken. Pero hindi yan totoo. May pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Lahat ay kanyang tinupad. Balikan natin yung unang pagbasa. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko nagugunawin ang daigdig sa pamagitan ng baha. Ano yung simbolo? Sa mga ulap, makikita nyo ang bahaghari. At ito'y tanda na hindi ko gugunawin muli ang daigdig. Pangako na hanggang ngayon. Nagbibigay sa atin ng pag-asa na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Meron po ba kayong mga pangako? Yung mga may asawa, may pangako yan. Ang tanong, tinutupad ba? Hindi lang kayo, kami din. Meron kaming vows. Meron kaming promises. Pero ang tanong, natutupad ba natin? Kung ang Diyos, tinutupad niya, tayo rin. Dapat tuparin din natin ang ating mga pinangako. Actually, lahat tayo may mga pinangako. Ano yung pangako? Pangako sa binyag. Kaya nga every year, nire-renew yun. Di po ba? Sa Easter Vigil, may dala-dala tayong kandila. Yung first Sunday of Easter,
may dala-dala tayong kandila. At anong sinasabi natin? I believe in God. Sinasabi natin yung credo. Tanda ng pangako ng Diyos. Tanda ng ating pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kaya nga ito'y isang paalala. Kung gusto natin na makarespond sa panyaya ng Panginoon, na magsisi ngayong Kwaresma, maniwala sa Ebanghelyo, unang paraan, magtiwala sa pangako ng Diyos. Ikalawang bagay, kumapit sa tipan ng Panginoon. Ano yung sinasabi sa atin sa ating salmo? Sabi sa atin, poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Baliktarin niyo yung salitang tapat. Paano banggitin ulit? Tapat pa rin. Di ba? Tapat. Baliktarin mo, tapat. Kaya nga, kumapit tayo sa tipan. Meaning, maging tapat tayo sa tipan ng Panginoon. At ano yung tipan niya? Lahat tayo ay maligtas. Kanina, pagkagising ko, may hinanap akong pangalan, isang good speaker yon, isang Pilipino, na talagang nakakatuwa, pakinggan yung kanyang talk. Na lahat tayo ay parte ng tipan ng Panginoon. At lahat tayo ay gustong maligtas. Sabi pa nga niya, meron siyang sinabi na isang bagay nung siya nagtutok. Kahit daw simba tayo ng simba, kahit tayo ay nobena ng nobena, attend ng attend sa prayer group, pero kung ang mga kasambahay natin ay ginugutom natin, wala tayong pakialam sa kanila, mapupunta pa rin tayo sa impyerno. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang dapat tayo maging mabuti sa mga taong mabuti sa atin. Dapat maging mabuti tayo sa lahat ng mga tao. Sino pa man siya, ano pa man siya. Kasi minsan, nagiging mabuti tayo kasi nasa rurok siya ng kasikatan. Kasi mayaman siya. Di po ba? Minsan ganun tayo eh. Kasi kilala ko yan eh. So, dapat maging close ko siya. Di ba yun yung minsan mga naririnig natin? Kaya minsan, nung sa Pilipinas, nung estudyante pa lang ako, hindi ako pinapansin ng mga lola ng bayan. At saka nung na-assign ako sa parokyang mahirap, pag pumunta ako sa aming parokya, ay dinadaan-daanan lang ako. Naging administrator ako ng parish. Hayan na sila, nagkukumahog, lumapit, feeling close. Sabi ko, nung ako yung walang-wala, hindi ako pinapansin. Pero nung nandun na ako, bakit? Kaya dito rin sinabi ko sa mama ko nung ako inordinahan, walang problema sa akin, sabi ko sa mama ko, walang problema na ipakilala nyo silang kamag-anak ko. Pero, huwag nyong ipilit sa akin na talagang magiging close kami. Okay na yung makilala ko sila, pero huwag nilang pagdiinan na talagang close tayo. Yun yung kinakainasan ko. Kaya nga, ito yung paalala sa atin ng Panginoon. Kahit we are unworthy, importante, kumapit tayo sa pangako, sa tipan. Kumapit tayo. Maging tapat tayo sa tipan ng Panginoon. Kahit ano man tayo. Huwag tayong kumapit kung mayaman yung tao. Importante, kumapit tayo sa Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At ito rin yung sila kong sinasabi, hindi baling hindi tayo makilala ng tao. Ang importante, makilala tayo ng Diyos. Because at the end of the day, saan tayo mapupunta? Sa kapitbahay nyo? Sa kaibigan nyo? Hindi.
sa Diyos. At ito yung importante. As we prepare ourselves for this season of Lent, on which we respond to the call of Jesus, we must hold on to the covenant of the Lord. Because His covenant would give us an everlasting life. The third thing, pangatlo, sabi niya, ay salamat. Pangatlo, hindi na lang dapat tayo magtiwala sa pangako ng Diyos, kumapit sa tipan, pero yung pangatlo, kailangan tayo maging porsigido sa paglapit sa Kanya. Minsan narinig natin, pagod na ako. Ayaw ko nang magsimba. Kasi si Father, lagi akong pinapatamaan. Ang tanong, binabanggit ko ba kayo? Ibang kasi hindi ako kilala eh. Hindi ko nga kilala yung person yung buhay. Kahit magkakasama tayo araw-araw, hindi ko naman tinatanong yung impersonal na buhay. Di po ba? So paano ko kayo pinapatamaan? Ito yung mensahe ng Ebanghelyo. Meaning, dapat, ang gusto ko lang mangyari, maging porsigido tayo, nandun yung ating perseverance to be close to God. Magsisimba tayo, hindi lamang sa pare. Importante magsimba tayo dahil mahal natin ang Diyos. So ulitin ko, hindi baling hindi tayo makilala ng tayo, importante, makilala tayo ng Diyos. Kaya dapat maging porsigido. Persevere. Panahon ng pandemya, ang daming naguguluhan sa buhay. Bakit naguguluhan? Kasi hindi layas. Nakabili na ng ticket. Naon siya may pa. Ayaw naman mag-drive. Diba? Punta ko dyan saan yan yung pitasan ng ubas? Sa Swan. O diba? Ang dami dyan, kabilaan. Pero, importante, kung porsigido tayo, magagawa natin. Kaya nga nung nasa parokya ko, ito yung sinasabi ko lagi. Dapat hindi tayo maging problema. Dapat tayo ay maging solusyon. We must not be the problem. We must be the solution. Kasi kung ikaw puro ka nalang problema, makikita ka ng mga tao, ay, problema ang bibigay nito. Sigurado bang lalapitan ka? Hindi. Di po ba? Kaya kung gusto natin maging solusyon sa iba, ito nga, maging porsigido tayo sa paglapit sa Diyos. Persevere tayo na maging close natin ang Panginoon. Pero be careful. Bakit? Kasi once na maging close tayo sa Diyos, kabilaan naman ang chismis laban sa iyo. Kasi the more na close ka sa Panginoon, nandyan si Satanas upang ikaw ay i-snatch. Di po ba? Kaya nga magandang paalala sa atin, panahon ng Kwaresma, panahon ng pagpupursigido natin. Kaya nga Lenten season is the intense preparation for us, for our spiritual preparation. Kasi bakit? Kasi ang ating hinihintay ay yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano ba yung muling pagkabuhay? Hindi ito katang-isip, hindi lang ito historical, kundi ito ay reality. Kasi, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay tanda. At ito yung bigay tibay sa ating pananampalataya. Anong sabi ni San Pablo? Without the resurrection, our faith is nothing. Kaya nga ganun na lamang, intense yung preparation natin ngayong panahon ng Kwaresma sa ating spiritual formation, sa ating spiritual preparation.
Kung matatandaan ninyo sa Pilipinas, kabilaan ang mga recollections, kabilaan ang mga formations. Kaya pagdating sa Australia, nawala na. Pero despite of those things, dapat maging porsigido tayo. Nawala man siya, maging porsigido tayo sa paglapit sa Panginoon. Kaya nga, even yung salitang pagod, merong salitang God. May salitang G-O-D, God. Kahit tayo pagod sa buhay, dapat nandun yung pagpupursigido natin, ating perseverance na lumapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, unang linggo, paalala sa atin, repent and believe the good news. But how do we respond? We must trust to the promise of God. We must hold on to the covenant of the Lord. And we must persevere to be close to Jesus. Amen.